Ay, ay. Anong lasa ng strawberry? Bayabas. Ng Bagyo. Parang bayabas. Hi guys! For today's video, ayan, another travel. So, papunta tayong Manila guys dahil pupunta kami sa Baguio kasama na yung mga kapatid ko at ng uncle ko. So, ayan, nandito na ako sa Daniel Z. Romualdez Airport. So, ako yung una na magta-travel papuntang Manila kasi maaga yung na-book na ticket ko. At ayun na nga, solo traveler tayo for today's video. Pero okay lang guys, nandyan naman kayo para samahan ako lagi. Inagahan ko nang pumunta sa airport para naman hindi ako magahol sa oras at nagpahatid na lang ako sa kaibigan ng auntie ko. Medyo na-delayed pa nga yung flight namin guys kasi dapat alas 12 yung dating ng plane namin. Kaso nga lang dahil busy dun sa Manila kaya medyo late siya ng 1 hour. So ayan, boarding na kami at nakapila na ako dyan. Yung mga kapatid ko naman ay mamaya pang alas 7 ng gabi ang flight nila kasama din yung uncle ko. Pagdating ko sa Manila guys, ayan nag-book na ako ng grab car. Sa mga time na to, hindi pa siya masyadong traffic kaya dire-diretso lang yung biyahe ko papunta sa Eugene kung saan doon kami muna tutuloy kasi kinabukasan pa naman yung biyahe namin papuntang Baguio City. Kinagabihan, hindi ko na nga na-video yung pagdating nila sa pension house kasi nga pagod na pagod sila at kailangan na rin nila magpahinga kasi alas 11 ng umaga yung biyahe namin papuntang Baguio. Kinabukasan, ayan, pumunta na kami sa Victory Liner Terminal para doon na kami sumakay ng bus papuntang Baguio City. Bago pa man kami lumuwas ng Manila, nag-book na yung sister ko sa online booking ng Victory Liner. At yung nakuha nga niyang ticket ay isang first class express. So maganda yung bus na sinakyan namin guys, very comfortable, may CR, at talagang hindi ka mapapagod sa biyahe papuntang Baguio. It takes 4 to 5 hours lang yung biyahe namin papuntang Baguio guys. Ayan, boarding na kami. So, excited na talaga ako guys na makapunta sa Baguio. So, first time ko to at isa to sa mga bucket list ko. Dati nagpaplano na kami ng mga kaibigan ko na pumuntang Baguio. Kaso nga lang, kulang sa time dahil nga sa napaka-busy na schedules namin. Nasa upuan po, yung ating mga seat number, nasa upuan, side ng upuan, Kain kita. Ay, ka-perfect. Sa likuran. Diba talaga, Jai? Agay. Alaoy. Mga tag-artista ni. Ayan na, umpisahan na ang mahaba-habang biyahe papuntang Baguio City. Okay lang guys kasi napaka-komportable naman ng bus na sinakyan namin. Talagang hindi mo ma-feel ang pagod sa biyahe.
Welcome to the city of Prime. Asya na ini? Pero taxi. Karen. Exploring Baguio at night. Char, turista yarn. Salaling ko ang pagkita-kita kasi ang nakong cellphone. Ito yung second day namin sa Baguio City. So unang pupuntahan namin ay ang Igorot Stone Kingdom. Pero bago kami pumunta sa Igorot Stone Kingdom, magla-lunch muna kami sa Farmer's Daughter Restaurant. Isa itong pinipilahan ng mga turista sa Baguio City kasi nga napakasarap din naman ng mga pagkain nila. Pagdating nga namin doon, mahaba na ang pila. So siguro nasa pang-pito na kami sa pila. Super namangha ako sa Baguio guys kasi nga ang sarap ng klima nila kahit summer na summer pero malamig pa rin yung hangin. At isa pa sa hinahangaan ko sa Baguio City ay ang mga taxi driver o lahat ng mga drivers nila. Sa Baguio lang ako naka-experience guys na lahat ng mga driver, kahit taxi driver guys, na kapag dumaan ka sa pedestrian lane, talagang mag-stop sila. Hindi katulad sa ibang lugar kahit nasa pedestrian lane ka na, talagang hindi papaawat. At sobrang linis din ng city nila, talagang wala kang makikita na kahit na anong basura sa gilid ng kalsada. Ang babait din ng mga tao sa Baguio City guys. So ayan na nga, nakapasok na kami sa loob ng restaurant at yan na po yung mga food na in-order namin. After namin kumain, nilakad na lang namin ang Igorot Stone Kingdom kasi malapit lang naman siya sa Farmer's Daughter Restaurant. At nandito na nga kami sa Igorot Stone Kingdom. So nagbayad lang kami ng entrance fee na 100 pesos. Para naman sa senior and PWD, 80 pesos at saka sa kids naman ay 80 pesos din. So ang park na ito ay nagpapakita ng both modern and traditional Igorot culture as well as the values of the Cordillera region.
Kapag pumunta kayo dito guys, kailangan nyo ng komportable na sapatos. Dahil mataas yung hagdan na aakyatin nyo papunta doon sa Stone Kingdom. At pagdating nyo naman doon, talagang mawawala ang pagod nyo dahil napakaganda naman ng view. Ang whole area nito guys ay about 6,000 square meters and is dominated by two massive structures facing each other. So ito nga ang modern day castle and an old school stone wall. Ito ay made of hollow blocks and cement. Marami din nagtitinda ng pampasalubong dito guys. Ano kasi? Teko, taas ura-ura. Hay naman. Ato. Adi na akong tsuhin. Welcome to Stone. Where are you? Kada mo man napapicturean. Didi po dila, Didi. Pwede mang kabayo doon. Ay, oo. Sige na yan, Dan. Balik mo. Ha? Hi na. Oh, dito. Picture ka, Jeff! Sige na! Picture natin! Sige na! Naman makakuni yung tutulang. Pa-picture na doon. Nadiri si Dundun. Kita niya man tipot. Din 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 din. Diri nakat masakang adto. Nakat pag kinasakang adto. Ikaw ba di ka? Kaya magkanano kami ito mga puro na itong bato. Dila! Agi mama. Hindi rin masaya ang travel guys kung walang bloopers. Sayang nga lang guys kasi Ako naman hindi na. siya nakunan ng video. Tanging picture lang ang may share ko sa inyo at ang kwento sa likod nito. Ito yung kwento nun guys. So magpapapicture sana kami ng uncle ko doon sa isang view sa Stone Kingdom. Kaso nga lang, nasandalan ko yung manipis na kabilya guys. So munti ka na kaming mahulog ng uncle ko. So ayun kasi nga kinabahan kaming dalawa. Tawa na lang kami ng tawa. Ang sunod na pinuntahan namin guys ay ang Mines View Park. At nagbayad lang kami ng 10 pesos na entrance fee. Isa ito guys sa mga most popular na tourist spot sa Baguio City. Ito rin ay isa sa pinakamagandang spots para sa sunrise watching.
Kung gusto mo naman maiwasan na crowded guys, pwede ka din naman pumunta early in the morning. Dito guys, marami ka talagang mabibiling mga pangpasalubong. May mga damit, may mga pagkain, at iba pa. Dito guys, pwede ka makapag-rent ng Igorot costume. So magbabayad ka lang ng 100 pesos. At pagkatapos, pwede ka nang mag-pictorial na pang Instagram. Oh, kadang mga tanong dito. May million flowers sila. Million flower. Ah, puro mga flower dito eh. Violet. Rubber tree. Ang sunod na pinuntahan namin ay ang The Mansion. Alam niyo dati sa TV o sa balita ko lang ito nakikita. Ang Mansion House ang isa sa pinaka-binabantayang lugar sa Baguio City. Napapalibutan ito ng mga puno, halaman at mga bulaklak. Alam niyo ba guys that it was commissioned last 1908 para maging official residence ng US Governor General sa Pilipinas. Sa ngayon, nagsiserve ito bilang official summer palace ng presidente ng Pilipinas. Ito naman ang Wright Park. Ito ay ipinangalan sa dating Governor General na si Luke Edward Wright. Paborito itong leisure spot ng mga locals at turista. At kalapit lang nito ang Camp John Hay. So dyan, maganda rin mag-picture-picture o di kaya kahit tumambay muna, kwentuhan. Sa tour namin ito guys, hindi namin naikot lahat. At para na rin sa susunod na pagbalik namin, iba na namang tourist spots ang bibisitahin namin dito sa Baguio City. Mas inuna namin puntahan yung mga most popular na tourist spots dito sa Baguio. Morning ang mag-strawberry pat ato colorful nga. Ato pa nga colorful nga housing. Yes, tas bahuway na. Ayon ka ba't pahuway nga makatuwang sa SM? Ano ba talaga dahil? Papalibre. Report. Ang sunod na pinuntahan namin ay ang Burnham Park. Ito ay isa sa makukonsider na centerpiece ng Baguio City. At may tuturing na isa sa famous na attraction dito. Ang Burnham Lake ay popular sa mga swan boats, pwede rin mag-biking or go-karting dito. May mag-aano ba kuya? May magpapaddle ba dyan? Nakapag-desisyon kami na mag-try doon sa kanilang swan boat. Na 300 na ngayon. Ito lang daw. Wow. Kabaw. Dire gad. Sige na. I-300 na lang para may mabugsay sa aton. Na-excite naman kami nung una namin nakita pero grabe guys yung kaba namin dito.
Pinaseto siya kanina nga. Sasakay o hindi sasakay? Joke lang. Ngayon ka doon. Makain kayot. Ay, siya na iton. Lah, Pwede palitan. o pa ano, wala na iba? Ay, lalaglag ko na. Yung ano po, ay, adi man doon. Sige, video ko kam. Sasakay sila ng bangka. Awat. Asya nga nag-record ginihigot. Tapi nakaharap mo. Ngayon, ni-abot dito sa Saudi Arabia. Anay ka mo kayo, kayo mahin matulungan Another 5 minutes. Uy, Ginoo Lord. Oo. Yung ano, hindi namin napupuntahan yung strawberry farm. Pero hindi na namin inubos ang 30 minutes kasi nga Giling, asan ka ba dito? nakakatakot guys. Oh my God. Ay na. Siguro nasa 5 minutes or 10 minutes lang kami guys. Pinabalik na namin agad dun sa parang parking nila. Nakakatakot kasi tingnan yung tubig guys. Kamakulbak. Pero kahit hindi namin natapos ang 30 minutes, Dili kay enjoy kuan naman manggod kami, ini na guys. worry Grabe. kotik bo. Pagkatapos namin mag-enjoy dun sa boat ride dun sa Burnham Park, so ayan, nag-dinner na kami sa isa sa Samgyupsal dun sa Baguio. Kinabukasan guys, ang itinerary naman namin ay sa La Trinidad Benguet. So ito nga yung sa Strawberry Farm at ang Colors of Stobosa. So hindi na kami bubaba para magpa-picture dun sa Colors of Stobosa. Dumiretso na kami sa Strawberry Farm. 30 minutes north mula sa Baguio ang isa sa pinakasikat na strawberry farm sa lugar. Ito ang La Trinidad Strawberry Farm. Ito ay pinapatakbo at pagmamayari ng Benguet State University. Ang strawberries dito ay nasa 360 to 400 per kilo. Kung gusto mo naman ma-experience na mamitas ng strawberries, kailangan mo magbayad ng 200 to 700 pesos pero grupo na yun guys. Pagkatapos namin sa strawberry farm, ayan, nag-commute lang kami pabalik ng Baguio City. Mabuti na lang at hindi masyadong matraffic. So doon nga kami binaba malapit sa Burnham Park. So ayan, nag-ikot-ikot uli kami sa Burnham Park guys at may nakilala kaming kababayan namin na taga Samar. Pagkatapos namin mag-ikot sa Burnham Park, ayan, nag-early lunch na lang kami dito sa Pizza Volante. Actually guys, masarap yung food nila, masarap din yung pizza nila. Dito na sana kami magla-lunch, kaso lang nagkaroon ng problema. So ang ginawa namin, tinake out na lang yung in-order at doon na kami sa condo nag-lunch. Kinagabihan naman guys, pumunta na kami sa night market. Isa ang night market na nilulook forward ng kapatid ko. Kasi nga, marami daw mga mura na ukay-ukay dito. Marami ka din mabibili ng mga iba't ibang bargain items. Pagkatapos namin mag-ikot-ikot sa night market, nakabili kami ng mga jackets, pampasalubong, mga bonnet hats, at iba pa. After namin sa night market, pumunta na kami sa food market nila. Dito, maraming iba't ibang food stalls na nag-o-offer ng iba't ibang klaseng pagkain. Dito nga namin nakain ulit guys, yung paborito namin ng mga bata pa kami. At ang tawag nila dito ay ang binatog. Kinabukasan, ito na, pabalik na kami sa Manila. So, nasa Victory Liner Terminal na kami. Sulit talaga ang tour namin sa Baguio City, guys. Sana makabalik kami ulit para naman mabisita namin yung iba pang mga tourist spots dito sa Baguio.
Pagdating namin sa Manila guys, dito muna kami nag-check-in sa Shell Residences ng SMDC. Malapit lang ito sa MOA guys. Nagpahinga lang kami sandali at pagkatapos, pumunta na kami sa SM MOA at nag-ikot-ikot at pagkatapos ay doon na din kami nag-dinner. Kinabukasan, ayan, uwian na. Tapos na ang pagiging turista ng mga persons. Magsisimula na naman mag-ipon para sa susunod na travel. Sabi nga nila, mag-travel hanggat wala pang gout. Masarap din naman mag-travel at makapunta sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Kasi marami tayong natututunan doon sa mga lugar na nabibisita natin. At ito na nga, malapit na kami sa NAIA Terminal 3. See you later, Tacloban City! in water. Seryoso. Inside the aircraft. Please be reminded that I stood up for that. removal of blood tests from the aircraft constitutes theft and is punishable by law. In case of rapid change in cabin pressure, oxygen masks will automatically immediately drop the mask and return At sa mga hindi pa nagsusubscribe, please mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa susunod na videos ko. Thank you! Bye! others.